Magandang umaga po at magandang gabi sa lahat ng mga kaibigan natin sa Global Nurse TV. At ang ating pong bisita ay walang iba kundi si Sir Bon Jerome Parco, ano ba yan Sir? Parcotela? Parcotela. Parcotela. Isa po siyang nurse entrepreneur at mamaya alamin natin kung ano ba yung negosyo ni Sir Bon. Sir Bon, kamusta naman? Hi, good evening Sir Richard and good evening sa lahat ng mga subscribers and also to our friends, sa mga classmates, sa co-workers namin and mga kasamahan din namin nurses here in the Philippines and even abroad. Ayan, sir. Sir, sa'yo pag-uusapan natin, syempre, yung nurse journey mo. Di ba? Okay lang ba yan, sir? Yeah. Ayun. So, sir, yung ba sa pamilya nyo ay merong naging nurse para ikaw ay mainggan nyo rin maging nurse? Actually, sa family ko, dalawa kaming nurses. Pero the reason why nainganyo ako mag-nurse noon, gusto ko mag-doktor talaga nung bata pa ako. I think ganun talaga pangarap ng mga bata eh. Pero nasabi nga sa akin ng parents ko back then, so kailangan ng pre-med. Kasi di ako aware na kailangan ng pre-med course. So ang naging suggestion nila sa akin, nursing. So bukod doon, ang isang choice ko sana is psychology and PT. Pero diba, by God's grace, dito ko napunta sa nursing. Yun. So, Dr. Bon para dapat tayo ngayon. Ano nangyari sa Nurse Bon na lang. Pagka-graduate ko kasi Sir Richard nung nursing, alam mo naman hindi rin biro yung pinagdadaan natin sa 4 years na yun. And na-realize ko nga na parang okay na ako sa pagiging nurse. And then habang nag-aaral kasi doon ko na-discover na dyan, in the US, may maraming specialization ng nurses. So doon ako nainganyo na siguro mag-specialize na lang ako sa different field of nursing na hindi ko na itutuloy sa pagdodoktor. So ganun pa na nangyari, sir. Sir, ito ba, sir, after mo makapasa ng board exam, nag-practice ka pa agad sa hospital o ano ba nangyari? Nag-business ka ba kaagad? Yung pagka-graduate ko, Sir Richard, nung 2009, ang ginawa ko kasi noon, kumbaga nakalatag na, para may plano na ako. Na pagka-graduate ko, pagkapasa ko ng board exam, I'll take the NCLEX, tapos mag-apply ako abroad. Kaya lang, 2009, doon din nangyari yung, parang nagkaroon ng recession in the US, diba? Naghigpit, especially in California, naghigpit sila sa foreign nurses. They require social security, tapos ang daming requirements. So, basically, hindi ako nakapag-work. Kumbaga, yung mga plano ko, hindi talaga siya nasunod. So, 2009 to 2010, yung time na yun yung time na review for the board exam, for the NCLEX, tapos puro certification and trainings. So, hindi talaga ako nag-apply ng work nung first year ko. Nag-start ako mag-apply ng work nung pagkapasa ko na ng NCLEX. Kaya lang, during that time also, medyo hirap din makapasok sa mga hospital dito eh. Yun pa yung uso yung pag-volunteer. Yung magbabayad ka pa. Di ba? Oo. And di ko nakikita yung sense na magbabayad ako to work hindi sa hospital instead na ako yung babayaran para magtrabaho sa hospital na yun. So, ganun ang scenario dati, no? Kahirapan. Oo. Pero sir, nakapag-practice ka rin eventually, di ba? Eventually, yes. 2011, yung isa kong classmate noon sa LaSalle, in-invite niya ako mag-apply dun sa isang hospital. Actually, bagong hospital yung dito eh. Itatayo pa lang noon sa Bacoor. So, doon ako nag-start. Naging training ground namin is yung hospital sa Pasig. So, naging part kami, Sir Richard, nung RN Hills program ni, I think, program to ni President Gloria noon. Mm-hmm. So, we work under DOH. Doon kami na-assign sa Rizal Medical Center sa Pasig. So, I worked there for 1 year, 2011 to 2012. Anong area mo dyan, sir? Naging first area ko doon, Sir Richard, sa surgical ward. So, 6 months ako sa surgical ward. Ang mga nagiging patient namin doon, yung mga post-op patients, yung mga nag-undergo ng surgery nga. And bukod doon, yung meron kaming parang mini ICU
para dun sa mga nag-undergo ng mga craniotomy, mga surgery that involves naman sa sa brain. So parang in a way maganda actually naging naging training ground doon. So after 6 months, nalipat naman ako sa pediatric ward. Pero 3 months lang ako doon. Tapos sunod na 3 months sa OB ward naman ako. So sa isang taon, naranasan ko, umikot ako sa surgical ward, tas pedia, OB ward. And yung 1 year na talagang punong-puno ng learnings na nagamit ko naman din sa mga naging susunod ko na na trabaho. Yun, Sir Bon. At least nagamit pa rin yung knowledge mo, ang skills mo sa nursing world natin. So Sir Bon, paano mo pinasok naman itong nurse entrepreneur, pagiging nurse entrepreneur mo pala? Ito ba meron kang background? Paano ba to? Yung bata pa kasi ako, Sir Richard, exposed na talaga kami sa business, kami magkakapatid. Kasi yung parents ko, para silang negosyante, business owners. Nagkaroon kami noon ng hardware, tapos nagkaroon din kami ng parlor. Nung kasagsagan ni Efren Bata, nagkaroon kami ng bilyaran, nagtahan ng VHS. So lahat ng mga nauso na business noon, nasubukan yun ng parents ko. Kasi sila rin mismo, bata pa lang sila, na-realize nga nila na kung gusto nila mag-succeed sa buhay, hindi enough yung employment eh. Kailangan, you need to go outside of your comfort zone talaga. So, kaya bata pa lang, sinasama na kami doon sa office. So, exposed na talaga kami. Pero, even though na-expose kami nung bata pa lang kami sa Richard, hindi rin talaga namin naging hilig ang pagnenegosyo, kami magkakapatid. Ako personally, nagkaroon lang ako ng interest. Nag-start lang yung interest ko sa pagnenegosyo noong 2011. So 2011, yung time na yon, that was the time na yung real estate industry, kasi my parents are also in the real estate industry. They're real estate brokers. So during that time, hawak ng DTI ang real estate profession, pero tinurn over siya sa PRC. So, di ba sa PRC, once na hawak nila yung profession, required na yung mga board exam and everything. So, again, in-advise ako ng parents ko to take the real estate broker's exam. Also, broker ngayon. Yes, actually, bukod sa pagiging registered nurse, I'm also a real estate broker and a real estate appraiser. Wow. So 2011, yung nag-aral ako ng real estate broker, doon ko na-realize nga maganda palang negosyo ang real estate. Parang ito yung bumuhay sa family ko, ito yung naging bread and butter namin. Bakit hindi namin siya gusto? So dahil doon sa pag-aaral ko na yon, doon sa board exam na yon, nagkaroon ako ng interest na ipagpatuloy yung business ng parents ko. So yung ibang business may pangalan ba yan? O kalabatan ng real estate niyo? Okay lang. Yung pinaka-name ng real estate company namin is Park Homes Realty Corporation. Park Homes. So this was Park Homes Realty Corporation. So ito yung naging bread and butter namin, the reason why nakapag-aral ako ng nursing. So more than 30 years na in existence yung itong company namin. And matagal na rin, Sir Richard. Nagmamarket kami ng mga real estate properties in Calabarzon, tapos may mga minamanage kami mga paupahan. So yan yung naging first exposure, formal exposure ko sa business. Sir Bon, interesado ako dyan Saan ba yung address niyo dyan, yung real estate niyo? Actually, ang pinaka-office namin dito din sa dito rin sa Imus, Cavite, sa Bahayang Pag-asa. Kaya ang Cavite, parang naging sentro talaga to noon pa man, di ba? Sentro to ng mga real estate development eh. So, andun kami sa sentro. Okay na ba, mamaya mahingi namin yung yung address mo dyan, ilagay natin sa Facebook wall namin. Para sige, send ka sa'yo, sir. Yan natin. Kasi malay mo, di ba, Sir Bon, Meron gusto mag-apply dyan na agent mo o gusto bumili ng mga pabahay niyo dyan. So, meron kayo sa Batangas, meron kayo sa Cavite, meron pa kayo saan, sir?
Ang focus talaga namin right now is dito muna sa Cavite kasi dito pa lang sa Cavite, so Richard, ang dami ng development eh. So, Bacoor, Imus, General Trias, Tanza, 13, hanggang Naik. Ayan, yun ang market namin. Kung mga condominiums naman, di ba? Metro Manila, Oo. hawak din namin. Ang laki ng Cavite, kaya sa focus dyan talaga. Wala kayong Rizal, walang Laguna. Pag ganun, although pwede naman, kaya naman, kaya lang, kasi ngayon ang mahal ng gasolina, di ba? So, ang ginagawa muna namin for now, we can parang in-endorse namin sa iba namin kasamang broker that can assist them na ang area of talaga nila, area of concentration nila is Bandang Laguna. Ganyan. Halimbawa, Sir Bon, mag-apply ako na agent. Ano ba yung mga requirements ko dyan? Kasi na-experience ko rin mag-apply sa mga ganun eh. Ano ba ang requirements nyo maging agent ng inyong company? Pagdating sa pagdating sa real estate actually, anyone can start their real estate career eh. So if you want to be a real estate salesperson, a part-time real estate salesperson, now as long as you're 18 years old and above, you're willing to learn, pwede kang mag-apply. Okay. Kasi yung yung trainings, kasama part naman yan ng pino-provide ng company. Tsaka ang training nila, mismo doon sa venue nyo o virtual? Paano ba ang training ng mga aplikante? Pwedeng sa venue mismo, pwedeng via Zoom. Tapos kung talagang they're really serious to do this kahit as part-time, may mga seminars na kinakailangan para ma-certify sila under PRC also na licensed real estate salesperson. PRC, so mag-exam din sir, ganun? Yun yung difference kasi hindi kailangan na exam. May lang, seminar lang ng about real estate tapos seminar lang, okay. So yun yung isa kong negosyo, real estate. Real estate. Sir Bon, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, mag-agent kami dyan sa company mo. Sir Bon. Oo. So Sir Bon, ano ba yung marami bang mga yan? Halimbawa, kasi di ba pag real estate ka, grupo-grupo kayo, may mga teams ba yan? Team Cavite, Team Laguna, Team Manila, o mayroon na kayong mga connection, kagaya mo kanina binanggit mo, may mga partners lang kayo. Halimbawa, taga Manila ko, gusto kong bumili sa Manila, tapos ang kausap ko yung agent mo. Paano ba yan, sir? Pag gano'n naman, sir, pag kunyari yung client is ayaw naman sa Cavite, gusto nga niya kunyari Manila property. Actually, pwede pa rin, matutulungan pa rin namin sila kasi yan yung isang advantage kapag kumbaga freelance ka. Kasi there are real estate brokers and salesperson na employed under certain companies, yung mga tinatawag nating in-house. Kunyari Camellia, may mga in-house sila na ahente, in-house na broker. O kaya yung mga SMDC, ganyan. So may mga employed talaga sila. Pero yung company kasi namin, yung Park Homes, freelance kami, ibig sabihin, pwede kami magpa-accredit sa different developers. Kung saan man yung kailangan ng client, for example nga, ang hinahanap is sa Manila, pwede kami magpa-accredit sa mga developers in Manila para para matulungan yung client na yun, whichever or whatever yung needs niya, mapoprovide pa rin namin. Maganda pala yan. Hindi pala nahihirapan, sir, ng mga paano pag nasa abroad yung gustong bumili ng bahay? Paano mga requirements nila, halimbawa? Kung naman, Sir Logro, if they're OFWs, actually, halos same requirement din naman if you're employed here in the Philippines. No? Ang kailangan nila ng proof of income, tapos kung employed sila, yung certificate of employment also dun sa work nila sa abroad. And if they're a member of Pag-ibig, mga requirements lang for OFWs kumbaga para lang magkaroon ng proof na if bibili sila ng property dito, they have the means and
alam ng developer kung saan gagaling yung income. Kasi ano naman sir, kahit nasa abroad sila, actually they can avail properties here, especially kung OFW na or former Filipino sila. Pwede pa rin. And lalo na ngayon na dahil nung nagka-pandemic, di ba, even yung mga transactions that can be done online na, yung pagbabayad, pwede ng wire transfer. So mas convenient niya actually ngayon. If you want a tour, may mga virtual tour na rin na pinoprovide ng ibang real estate developers para at least magkaroon ng general idea yung mga kliyente kung anong itsura nung property or nung unit nila. Wow. Sir, ano ba yung mahal o pinakamurang bahay na pwede namin i-build dyan sa inyo? Kung dito sa Cavite, sir, right now, no, ang pinakamurang townhouse, it's around 2 million pesos. Yung pinakamahal, actually, kung pinakamahal, there are properties na nasa around 15 million pesos and up. Again, when it comes to real estate, it's all about the location kasi. Kung ang location ng property mo is malapit sa mga commercial district, expect mo na mas mahalang presyo. Pero kung yung property is medyo malayo na, medyo nasa province side na like Tanzania, Trece Martires, mas bababa ang mga properties doon. So, again, lagi mo maririnig ko when it comes to real estate, it's all about the location. The nearer you are doon sa mga place of businesses, the higher the value. Pero kung mas malayo pa doon, mas mura mo makukuha yung property. Okay, sir. So yung bang mapamura, mapamahal yung price ng bahay, yung down payment pa nagbabago o same pa rin? Sa down payment, Sir Richard, usually it's 10 or 20% in down payment. And then the rest, yung 80 or 20%, yan yung 80 or 90%, yan na yung niloloan sa mga financial institutions like banks or sa Pag-ibig or in-house. So pag ganun kayo din nagpa-process, halimbawa may buyer kayo, pag-loan sa mga bangko, kayo din ba nagpa-process niyan o sila na yung buyer? Pagdating sa processing ng loan nila, actually ang pinaka nagiging tulong namin sa company is to check anong ibigay sa kanila kung ano yung mga requirements and then i-check kung kumpleto or tama ba yung isasabi nilang requirements. Pero once na nasubmit na yan sa bank or sa developer, sila na actually nagpa-process noon. Yung bangko na or yung Pag-ibig na. So kami naman, habang pina-process yon, as the realtors, ang isa naming responsibility is to make sure nga na continuous yung payment with client. Sir, yung pinakamurang monthly na babayaran namin magkano? Sa townhouse, halimbawa? There are properties here in Cavite na ang mga monthly down payment is still around 10,000 pesos. 10,000 pesos per month na monthly down payment. Considered pa rin yun na mura kung tutuusin dito sa Cavite. Oo. So mga bandang Trece Martires, General Trias. Ayan. So if you're looking for properties na nasa Bacoor, Imus, Dasmariñas, medyo kumbaga mas mataas na yung value ng mga properties dito. Marami kaming pagpipilian pala, sir. Oo. Pero single house, di ba? May single house, may townhouse, townhomes, gano'n. Yeah, may different kinds of iba-ibang klaseng bahay o model, house types na minamarket dito sa Philippines. Yeah, Sir Bon. Sir Bon, ano ba nagustuhan mo dyan sa negosyo niyan? Bakit matagal na, 30 years na pala kayo dyan, ano? Ano pinakang gusto mo dyan sa business na yan? Dito sa real estate, siguro isa sa pinaka na-appreciate ko is yung you get to talk to different kinds of people also. You get to network with different people na may kumbaga ang mindset din is as business person. Bukod doon, hindi ko masasabi na I already have the time freedom, pero meron akong options kumbaga
hindi ako tali na kailangan ko pumasok sa opisina ng 8 to 5. I get to go to different places, see different kinds of houses. So yung freedom in a way na kaya may mga options ka kung anong gusto mong gawin sa araw na yon. And bukod doon, in terms of income, although ang daming opportunities abroad, no, especially in nursing. Pero in real estate kasi, ikaw rin magdi-dictate how much ba yung income na gusto mong kitain. Ganyan. Just like in any other businesses, yung hawak mo yung income, hindi ka limited, hindi fixed ang income mo. So yun yung isa kong nagustuhan. Kaya when I started a career in real estate, mas nabuksan yung isip ko sa entrepreneurship. Kasi ang naging story ng Sir Richard, yung journey ko in the line of entrepreneurship. I started as a broker, pero nung nag-start ako ng 2011 as a broker, that time, tulad na kwento ko kanina nga, doon din yung naging start ng employment ko sa hospital. So, kumbaga, ang naging journey ko, sir, nag-work ako sa hospital. After a year, bumalik ako sa real estate. Tapos, nagkaroon din ako ng opportunity to work in a hospital. Work na naman ako sa hospital. So, nagkaroon ako ng nakita ko yung buhay being an employee, tapos buhay being a entrepreneur. Kaya nung after 10 years of being the nursing industry sa real estate industry, nag-isip kami ng partner ko na what else ba pwede namin gawin, especially during the pandemic. Humina rin kasi yung real estate ng pandemic, sir, since, di ba, ang daming restrictions. So nag-isip din kami ng paano kami makaka-adapt na kahit nasa bahay ka lang, you still get to earn just by using your phone. So napasok naman kami sa sa online business naman. Yan. Kaya right now, binabalance ko yung time ko between real estate saka yung isa pa naming business ng partner ko, which is sa dropshipping naman. Okay. So, yun. So, nag-start yung pandemic, Sir Richard, yun nga medyo humina rin yung real estate. So, kami ng partner na we were thinking of ways kung paano, ano pa yung pwede pang pagkakitaan. Kasi, I think you'll agree with this nga na yung having another source of income, nakakatulong siya, especially nowadays. Ramdam natin, diba, yung inflation rate is rising, pero yung income, yung sweldo, especially here in the Philippines, hindi naman tumataas. Kaya kung aasa lang tayo sa income na nagagaling sa salary, income na nagagaling sa work natin, it won't be enough. It might be enough para sa sarili, pero it won't be enough para makaipon for your family, to have an emergency fund, to start an investment. So, that's when we doon namin nakita yung dropshipping opportunity. So yung dropshipping kasi actually it's in a way different naman sa real estate. Tulad nung naging career ko as a nurse, tapos biglang real estate, and then biglang dropshipping naman. So yung dropshipping kasi, Sir Richard, actually it's a retail fulfillment method na kung saan kailangan mag-store ng products. Usually, diba, in the traditional business, kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng inventory to market products. Pero when it comes to dropshipping, since it's purely online, hindi mo kailangan ng tao, hindi mo kailangan ng inventory to do the business. So what we do, we have our own website na sinishare namin sa mga clients namin all over the globe. So since it's purely online, yung market hindi limited sa immediate area mo. You get to market with different people from the US, from Europe. Wow. So pag umorder sila ng products, Sir Richard, yung supplier of the product, sila makaka-receive ng orders, sila na bahala mag-package nun at mag-deliver nun sa
clients. So doon nakita ko kasi doon, this is something na kahit nasa Philippines ako, pwede ko siya gawin. Meaning anywhere, anytime, pwede ko gawin yung business. Even though na nasa real estate ako, nasa office ako, after onwards, I still is part-time. Isang oras lang, kaya ko siya gawin. Kaya siya nagkaroon ng appeal sa akin. Kaya ngayon, hinahati ko yung oras ko na working in our real estate company for 8 hours, 8 to 5 afterwards. Yung business, yung ko naman, yung side business ko naman yung inaasikaso ko. Yun, Sir Bon. Busy pala kayo, Sir Bon. Hindi lang real estate, meron pa kayong isang pinagkakabalahan, Sir Bon. So, Sir Bon, yung pagiging NAS entrepreneur mo ba ay binago ang buhay mo? Hindi lang yung buhay mo, pati na sa community, ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin. Ito ba, Sir Bon, ay malaking tulong sa kanila? Actually, Sir Richard. Unang binago nito is yung personal life ko. Actually, yung personality ko kasi when I started my career in nursing noon, mahihain ako eh. Bata pa lang ako, mahihain na talaga ako. Hindi mo ako mapapakanta sa video, okay? Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin naman ako mapapakanta. Pero, hindi ako sanay makipag-usap sa tao talaga. Kaya nga nagustuhan ko yung nursing noon kasi ang nakakausap ko, minsan, di ba yung patients naman natin, no? Hindi naman talaga, hindi ka magkakaroon ng full conversation with our patients, lalo na kapag may nararamdaman sila, they're in pain. Kaya nung napadpad ako or nag-start ako ng entrepreneurial journey ko, ang laki nung naging adjustment ko. Na yun yung talaga, doon ko na-feel na I was getting out of my comfort zone. Kasi sabi nga daw, if meron kang kung gusto mong ma-achieve yung dreams mo sa buhay, yung goals mo sa buhay, kailangan mo talaga lumabas ng comfort zone mo. You have to do things that are, you need to be comfortable doing uncomfortable things para makuha mo yung minimiti mong mga pangarap. So yun yung una kong naging change dito, yung personality ko na even though na introvert pa rin ako hanggang ngayon, pero kaya ko nang makipag-usap sa tao, kaya ko nang makipag-interact with different kinds of people. Tapos bukod doon, yung naitulong naman ito sa community ko. Number one, in terms of the real estate. So I have 2 careers right now eh. My real estate career and then my dropshipping career. So in terms of my real estate career, natulungan ng company ko, not just me, pero yung buong company, nakatulong kami para mabigyan din ng other source of income yung mga tao, yung maging salesperson sila. And also, makatulong din kami dun sa mga tao naman na naghahanap ng bahay. Kasi di ba kumbaga sa Maslow's hierarchy of needs, di ba? Yung safety and security, yung sumusunod sa physiologic needs. Basically. So we get to help people, di ba, kumbaga ma-tick off yung safety and security. Plus, we also help other people na mag-start din ng investment, ng real estate investment nila. In terms of may pagdating naman sa dropshipping career namin, halos parehas din. We get to help other people start their own side hustle, their own part-time business, online business. Bukod doon, nakakatulong naman din kami sa mga clients namin na magkaroon ng much healthier lifestyle thanks to our products. So, kung titingnan mo yung commonality, yung pinaka common doon sa dalawang ginagawa namin. Yung we get to help people talaga. And that's something na parang connected pa rin sa pagiging nurse. Kasi di ba as nurses naman, hindi biro ang work natin eh. Nursing is a vocation. We get to help people. Pero dito, in entrepreneurship, we get to help people na manatiling healthy pang buhay nila, healthy pang lifestyle nila. Kasi aminin natin sa hindi, kahit na nakakatulong tayo sa mga patients natin, pero what if we can help them na hindi magkasakit, na maiwas sila magkasakit, na yung pera nila
hindi lang masayang sa pagpapagamot. They get to have investments na makakatulong for the future, na makakatulong na mabawasan yung stress nila to have more time for their family. So those are the things Yun din yung mga naging inspiration and motivation ko kung bakit ito ngayon pinopursue ko, yung pagiging entrepreneur, yung pagiging nurse entrepreneur. Wow, Sir Bon. Ikaw ba, Sir Bon, meron pang time, meron pa pang day off para sa sarili mo? Nakapaglakwatsa ka pa ba? Dahil sobrang busy mo? Alam mo, Sir Richard, actually mas nagkaroon ako ng time. Hindi naman mas nagkaroon na time kasi lahat naman tayo may 24 hours. Pero siguro, dahil nag-start ako dito sa nung entrepreneurial journey, mas na priority ko ngayon yung mga bagay na mahalaga sa akin. Kasi naranasan ko noon yung as nurses, di ba? Kung kunyari nagtrabaho ka ng 3 days straight, and then the next day off mo. Yung unang day off mo, usually, parang bed rest. Sa kama ka lang. Night shift ka galing. Oo, kasi as nurses naman, hindi lang naman physical work ang ginagawa natin. Binibigay natin lahat sa patient. Yung mental fatigue, even yung emotional support. Diba? Kumbaga, kaluluwa na lang natin natitira. Kaya pagdating ng day off, pagod na pagod yung buong katawan mo, yung pag-iisip mo. So, mas pipiliin mo na lang mahiga. Pero nung nag-start ako dito sa entrepreneur career ko, dahil yung napaprioritize ko ng mga bagay-bagay, especially my health, nagkakaroon ako ng time para mag-exercise. So, usually kapag hindi ako napupuyat, Sir Richard, 5:30, gumigising ako ng 5 So, nagja-jogging ako ng 5:30 to 6:30. Sinasama ko minsan yung parents ko. Tapos, 8 a.m. papasok sa office. Pagdating ng 5, kung hindi ako masyado naging busy sa office namin, nag-exercise ulit ako. Nagmo-muay thai rin ako kasi. Tapos, pag uwi sa bahay, 8 p.m. onwards, usually mga 1 to 2 hours, I do my dropshipping business naman. So, pag kunwari gusto ko manood ng sine, nabibigyan ko ng oras. Kumbaga, meron akong option talaga. Hindi porket na I work 8 to 5, parang tali ako doon, fix ako doon. Kung may gusto akong gawin outside, pwede kong maikliin yung oras ko doon para makalabas. So, yun yung na-appreciate ko talaga. I get to have options. It might seem like parang ang busy-busy, ang dami kong ginagawa. Pero, yung mga ginagawa ko those are the things na gusto kong gawin Those are the things that I enjoy. Kaya yun yung isa kong I think yun yung isang ma-appreciate ng tao kapag nag-start din sila ng entrepreneurship. You get to prioritize the things that you love to do or the things that you want to do. Ayun, Sir Bon. So, hindi ka na nahirapan mag-adjust para talaga. Kasi bilang isang nurse, meron ka ng day off. Bilang isang entrepreneur, meron ka ng day off sa sarili mo. Mas maganda pa mahalaga may day off kasi mas maganda pa ngayon. At least, wala kang boss. Ikaw ang boss. Hawak mo yung time. Wala ba naman, sir, doon sa mga... Of course, sir, may mga empleyado kayo, di ba? May mga tauhan kayo. Ano naman, sir, mga programs nyo para sa kanila na, siyempre, during pandemic na hindi naman sila magkakasakit, sir. Ano namang ginawa ng company nyo? Yung sa namin, sa real estate company namin, so during the pandemic, continuous pa rin actually yung naging operation ng company. Wala naging pagbabago. Monday, we work Monday to Saturday, open ang office namin ng Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Pero what we did, para syempre, manatiling safe yung staff, hindi mo na kami tumatanggap ng mga guests. Hindi rin muna kami nagpapasok ng mga agents sa office para at least safe yung mga staff. Bukod doon, hatid sundo from bahay to work kasi yung bahay naman ng mga staff namin malapit lang din sa office So, hinahatid sundo namin sila. Tapos, nung nagkaroon ng opportunity na magpa-vaccine, tinulungan din namin sila ma-facilitate yung pagpapa-vaccine. And until now, may mga precaution pa rin kami na ginagawa sa office. Kailangan naka-face mask pa rin. Yung guests,
hanggang ano lang sila, hanggang lobby lang ng office, di sila pwede pumasok ng mismo sa lugar ng mga staff namin. Kaya thankful kami. 2 years, di ba, magtatatlong taon ng pandemic na to. Pero we're really blessed na hanggang ngayon healthy pa rin yung mga staff at Amen. continuous pa rin ng operation ng office namin, ng company namin. So, Sir Bon, so ano kayong magandang bilhin ngayon sa panahon ngayon na properties? Kasi minsan iba naghahanap ng mga farm o townhouse o mga single house. Sir, ano ba ma-advise mo sa amin? Mga OFWs kami. Ano bang patok na bibilhin dyan sa company mo? Pagdating sa Sir Richard, pagdating sa purchase ng property kasi, na isang mahalaga na ma-consider mo is ano yung purpose mo? Ba't ka bibili ng property? For investment ba yan? Or titirhan ba yan? Kasi when it comes to real estate kasi, kung tutusin, ang real estate, pwede siyang ma-consider as a liability. Paano? Teka, nasa real estate ka, Bon, pero sinasabi mo na liability ng isang bahay. It can become a liability if, number one, hindi pa siya fully paid. No, monthly pa rin siya. So, kasi nag-aalabas ka pa rin ng pera. Number two, maka-consider pa siya na liability kung hindi siya income generating. So, ang isang real estate property, pwede siya maging investment. Kung number one, fully paid mo na siya. At number two, kung income generating siya, kung papaupahan mo. So, kung ako tatanungin, if you're in other countries, tapos gusto mo mag-invest dito, pero ang main residence mo pa rin nasa ibang bansa, bumili ka ng property dito as an investment, as an income generating investment, para paupahan siya. So, ang magiging next question ngayon, saan mo gusto? Yun. Anong location? So, again, real estate kasi is all about location. If your intention is to ipa-list siya, ipa-rent out siya, ito yung mga magiging consideration. Kung kunyari, ang gusto mo ay condominium, maganda, ang location na hanapin mo are places na sentro ng business. For Makati, global city, wherein mga pwede mo maging tenants or mga yung mga nag-work doon. Kasi kung kunyari, hahanap ka ng condominium somewhere na malayo sa mga universities, malayo sa mga offices, mahirapan ka na paupahan siya. So, yun yung isa mong i-consider. Malapit din sa opisina, malapit din sa mga university. Kung hindi man, place of leisure ba yan? Yung mga, di ba, nauuso mga staycation ngayon? So, pwede mo rin ma-consider ang Tagaytay. Ang daming condominium sa Tagaytay. Pwede mo paupahan, pwede mo Airbnb. So, yun yung isa mo ma-consider. Bukod doon, kung kunyari, house and lot naman ang hanap mo para paupahan, pwede ka, ang titingnan mong location are places na just right outside ng mga central business district. Kasi di ba, dahil mahal ang upa sa city, ang mga tao umuwi sa mga kumbaga outskirts ng mga syudad. Kaya nga isang naging kumbaga hot plate noon was Bacoor and Imus. Kasi boundary na siya ng Cavite sa Manila. Kaya maraming mga nangungupahan nagtatrabaho sa Maynila, umuwi sa Imus, umuwi sa Bacoor. So may kanya-kanyang advantage at disadvantages kasi kung condominium man ang kukunin, in a condominium kasi, ang binibili mo lang talaga dyan is the airspace. Yung walls, yung doors, yung buong building, shared ownership yung mga condominium owners at yung pinaka-developer. Kaya yun yung bumubuo ng condominium corporation. So kaya may mga makikita ka sa mga restrictions na bawal mo palitan yung pinto, bawal ka magpukpok sa pader kasi hindi yun entirely sa'yo. Pero ang advantage naman kasi of owning a condominium unit in terms of security,
maintenance, hindi mo na po problemahin yun kasi may security guard ka 24/7, tapos may amenities ka, may sariling pool yung property. So yun yung mga convenience, and yun nga malapit ka sa mga places of leisure, places of business. Ang advantage naman of owning a house and lot, yun, yung structure, yung lupa, sa'yo talaga yun. No? Ikaw talaga ang may-ari. So you get to decide paano mo aayusin yung property. What kind of design for the house, di ba? Kung gusto mo magtanim ng malunggay sa bakuran po, pwede. Walang pag-aari mo na yun. Pag-aari mo. Pero ang disadvantage naman nun is in terms of security, di ba? Although sabihin natin may sariling security 24/7 security yung subdivision. Pero responsibility mo pa rin na yung sarili mong property manatiling secured siya, di ba? Bukod doon, maintenance. Siyempre may bakuran ka, kailangan mo i-maintain malinis ang bakuran mo. Yung pintura ng house mo, habang tumatagal, syempre nag-wear off yan dahil sa ulan, sa init. So, pipinturahan mo rin. So, yung mga bagay na i-consider mo. Kaya, ako, kapag may nagtatanong sa akin na nasa abroad, kung sila mag-invest dito, ang tinatanong ko, yun nga, anong purpose mo? Saan location gusto mo? Tapos, meron ka bang tao mapagkakatiwalaan na sa Pilipinas para i-maintain, para bantay-bantayan yung property. Pag sinabi nila oo, pwede ka mag-purchase ng bahay para mapaupahan yung bahay. Kasi again, personally, mas in the long run, Sir Richard, mas magandang investment pa rin talaga ang house and lot. Pero kung kunwari, sasabihin na magtatanong sa akin na wala akong tao dyan na pwedeng mag-asikaso, mas ma-advise ko na mag-condominium ka na lang muna. At least hindi mo pa problemahin yung security, yung maintenance. Mas mapapaupahan mo pa rin. Wow. Ang dami namin natutunan, Sir Bon, ngayon. Wow, nag-iisip na ako kung anong bibiling ko. Pero sa case of Sir Richard, kung kunwari, nakikita, if you see yourself na dyan talaga hanggang dyan kayo magtatagal sa US, I would suggest niya kung mag-start ka ng real estate investment, sa US kayo mag-start. Iba pa rin kasi na yung investment mo, malapit lang sa'yo. Okay. Pero if you're planning to retire dito sa Philippines, dito kayo mamumuhay na mas matagal, okay, yeah, invest here in the Philippines. So kami, kasi ganun nag-start yung parents ko when nag-start sila ng career nila sa pagiging ahente, pagiging broker. Nag-ano rin sila, yung commission na kinikita nila, Sir Richard, hindi nila ginagastos, iniipon nila. Nung nagkaroon ng opportunity makapag-invest dito sa area namin, dito sila bumili ng properties. So, naging advantage sa amin na nung tumagal na, mas madali namin na babantayan yung mga properties kasi andito lang sa area. Andito lang sa lugar namin. Oo. So, you can start in your own area also kung plano nyo mag-invest sa real estate. Yun, iba talaga pagkausap ng expert. Talagang naniniwanagan kami, Sir Bon. So, Sir Bon, ganito. Kung halimbawa, bumili na kami dyan ng property sa company nyo. Yung ba hanggang saan nagtatapos ang relationship natin bilang buyer tsaka kayo yung nagbenta sa amin? Hanggang may limit ba yon? O pagkatapos naman magbayad, tapos na ba tayo? Ano pa ba yung connection natin? Pagdating sa real estate, ang katapusan ng relationship ay pag sumakabilang buhay na. Ibig sabihin, for life, for life ang samahan. So, wow, maganda pala yan, for life. Kasi alam niyo ba, may mga naging may mga naging clients kami sa company. Bata pa lang ako, nag-cliente na sila ng kumpanya namin. Tapos yung medyo tumanda-tanda na ako, yung anak nila, sila naman yung bumibili ng property. So, importante kasi ang
when it comes to real estate, importante yung relationship. Actually, kahit sa anong klaseng negosyo, mapa restaurant man yan, mapa dropshipping man yan, real estate, relationships really important. Hindi natatapos yung relationship nyo sa pagbabayad nga po. Pag nakabayad na ako, tapos na, tatalikuran na kanila. Pero in reality naman talaga may ganun na pag nabentahan na sila ng produkto or ng property, tatalikuran na sila ng ahente. So hindi naman natin maitatanggi may ganun talaga. And yan yung isang culture na nagawa naming mapanatili here in the company, na yung relationship hindi natatapos doon sa end of yung sa pagbili ng property. We have what we call yung after sales services. If may concerns pa yung client, andun pa rin kami, andun pa rin yung staff to help them out. Kasi one thing na magbe-benefit, isang advantage noon sa Richard, yung pag nakabuo ka ng relationship na establish yung rapport, yung mga kliyente na yun nga, pwedeng yung mga anak nila paglaki, sila na yung susunod na magpa-purchase. And syempre hahanap ka ng tao na pagkakatiwalaan Kung pinagkatiwalaan to ng parents ko, may pasal dito rin ako magpa-purchase ng property. Tama. Bukod doon, yung referral. Diba na, dito ako bumili ng property, at talaga they were able to take care of my concern. So, na-i-refer ka ngayon dun sa makakilala nila. So, yun yung mga yun yung mga advantages. Kaya importante when you're starting a business, diba? More than the profit, mga pwede mong kitain. You should yung focus mo should be how you can help yung mga tao na yun ma-achieve yung goal nila. Kasi by helping other people achieve their goal, you get to achieve your goal as well. Kumbaga, yung income na kikitain mo doon are just byproduct na lang, result na nga lang nung actions na ginawa mo to help other people. So, real estate, again, it's all about helping people, It's all about relationship, lifelong relationship. Kumbaga. Wow, ang ganda pala talaga niyan, Sir Bon. Sir Bon, balikan ko lang ulit yung isang business mo na po, Leon. Pakikwento nga ulit yan. Malalim pa kasi medyo mas maraming kwento mo sa real estate. Sir Bon, i-focus naman natin dyan sa isang mong project ngayon. Ang dami, no? Yung dropship, yung tawag natin is dropshipping. So, actually, matagal na din ito na business model. It started in the US. It's similar to Amazon FBA. So, di ba sa Amazon, ang daming mga nag-start ng nila, parang business sila to Amazon. Yung mag-market sila ng products online, hindi nila hawak yung inventory, hawak ng Amazon. What they just do is to share their website. So, parang gano'n din yung dropshipping. What we do, we share our website with sa mga clients nga namin. And ang na-appreciate ko naman kasi dito, actually, yung sa pagdating sa dropshipping, yung passion ko in nursing, kasi lagi ko to sinasabi sa mga nursing talaga yung passion ko, yung nursing talaga yung first love ko. Kaya lang, nursing won't pay my bills, nursing won't help me save for my future. I'm talking about a nursing career here in the Philippines. Kasi dyan sa US naman, napakaganda ng career ng nursing. So, kaya ako nag-venture to business para makatulong sa pag-iipon ko. And ang na-appreciate ko kasi dito sa dropshipping naman, Sir Richard, yung passion ko in nursing, na-apply ko dito. Kasi ang minamarket namin mga products, Sir Richard, are health and wellness products. So sabi ko sa partner ko, at least we get to help people na manatiling healthy, na compared sa nung nasa nursing na we help people na unhealthy na naman na ma-treat, na ma-cure yung kung ano man nararamdaman nila. So na-apply ko pa rin kahit na wala 4 years na akong 2021. Yeah. 4 years na akong wala sa nursing, Sir Richard, pero still yung knowledge and experience ko sa pag-aalaga ng
ng may sakit ng tao, na-apply ko pa rin dito sa dropshipping Oo, business hindi naman namin. mawawala yan. Basta nurse Hindi tayo. mawawala. Nurse for Tama. life yan eh. Oo. Saka sa ano nga, naisip ko rin kasi ako personally, eventually I will migrate to the US since my family is there in the US. Mm-hmm. So ako naman, hindi ko pa rin naman talaga sinasarado yung pinto ko sa pagiging nurse. No? Andun pa rin kung may opportunity and okay ang opportunity to work as a nurse, pwede ko pa rin siya kunin. Pero at the same time, dahil nga na nagkaroon na ako ng na experience ko ng buhay being an entrepreneur, hindi ko rin nakikita yung sarili ko na mag-work as an employee for the rest of my life. Mm-hmm. Na ako gusto ko pag once na nagkaroon ako ng family of my own, I have more time with them, no, to see, experience their stages of development. Kasi yun yung yun yung kumbaga gusto ko maging takbo ng buhay ko hanggang sa pag-retire ko, na hindi ako mamamroblema na papasok na naman ako sa work the next day, hindi ko mababantay yung anak. Kaya itong real estate sa dropshipping, we decided na kumbaga early on, kahit bata pa kami, sinaseryoso na namin siya to prepare for our own retirement, na pag-retire namin, meron pa rin kami income na asa, meron pa rin continuous pa rin yung cash flow. Kasi 'di ba, as an employee, once you retire, although yes, you're may pension na papasok, pero still 'di ba, yung income mo hindi na magiging the same as when you're still employed. Kaya ito yung ginagawa namin, is all about preparing for our future, not just for our future, kundi para sa magiging future ng future kids, sa mga next generation. Yan, Sir Bon. Pwede ba kaming sumali dyan sa dropshipping mo? Actually, yes. When it comes to dropshipping, again, at least in terms of age, at least you're 18 years old. Pero other than that, as long as willing ka matuto, you have a internet connection, you use a phone, a mobile phone, pwede siyang gawin. So, ito yung isang kagandahan na nagawa, 'di ba, ng pandemic, no? Ang dami naging opportunities online, and dropshipping is one of them. So, naging open siya not just for people in the US, kundi pwede rin siya gawin kahit ng mga tao na dito sa Philippines or in other countries. Yan, Sir Bon. Yung ba, Sir Bon, pwede na ma-share sa aming sa Facebook namin yung mga businesses mo. Okay lang ba? Pwede naman, sir. Yeah, pwede ko i-provide yung link. Yun. I actually have a short video sharing about my experience in dropshipping na pwede nila panoorin. Yes, sir. Panoorin natin yan sa i-send ko yan. Yeah, interesting sir. They get to decide kung is this something na gusto kong i-pursue as a sideline or hindi. Maganda yan, maganda. So, Sir Bon, tawag dito, so sa dalawang business mo, anong pinakagusto mo dyan? O parehas? Yan? That's actually a good question. No? Parang, kumbaga sa pag-ibig, sino ang pipiliin mo? Sino pipiliin mo? Oo. Kasi tulad ko na, eventually I will move to the US. So yung real estate company namin, hindi ko siya madadala actually in the US. So siguro masasabi ko, mas pipiliin ko yung dropshipping. Pero it doesn't mean naman na parang pababayaan ko yung real estate. Ang ibig sabihin lang kasi doon, yung dropshipping na business na sinimulan kasi namin, since online siya, hindi ako limited. Hindi ako tali, hindi ako mag-worry na paano ko to dadalhin sa ibang lugar. How can I market this? Andito ang products ko andito sa Philippines. Yung mga properties andito sa Philippines. Unlike yung dropshipping kasi, since it's purely online, yung opisina ko
yung mobile phone ko lang. Yun. Oh. Kaya mas convenient siya. Gusto Mas namin naging yan. convenient siya. So, yun, dropshipping siguro ang pipiliin ko. And it's actually one of the easiest way to start up, easiest or simplest way to start a business, Sir Richard, especially for people na wala pang background sa pagnenegosyo. Lang yung nag-start sila as employee and then gusto nila mag-venture out, start their own business. This is one of the best business na pwede nila simulan. Yes, sir. Nako. Excited na ako dyan, sir. Bigyan mo sa amin ng link, sir, ha? Mamaya, okay. Para i-post natin yan. So, sir ba, medyo madami-dami ng mga tanong ko sa'yo at pinahirapan kita. Yun, Sir Bon. Ito, balikan ko lang yung nursing. So, Sir Bon, ano ba yung maging advice mo naman sa mga newly grad natin, sa mga board passer natin ngayon, ano? Nakalabas na ng board exam na paano ba sila maging expert sila sa kanilang area, Sir Bon? Ano bang advice mo sa kanila? So, first of all, congratulations sa mga pumasa ng NLE. Grabe, alam natin na Sir Richard, hindi biro ang preparation, di ba, sa naging exam. Oo. Sa advice naman, kung babalikan ko kasi yung college days ko, I was focused talaga on building my nursing career na ang gusto ko lang, ito yung natapos ko. Nursing ang natapos ko. And nursing, itong specialization in nursing gusto kong ma-target, ma-achieve. Mm-hmm. Pero, after more than the decade, being a nurse, na-realize ko na hindi ibig sabihin na ito yung natapos mo na kurso, ito yung natapos mo na profesyon. Ito na rin yung magiging ito na rin yung magiging journey mo. Naniniwala ko na minsan may ibang plano sa atin ang Panginoon. Di ba? Parang amen. Oo, hindi lahat ng pinaplano natin nasusunod. And that's something siguro na gusto kong ma-impart din sa mga newly bagong graduate, bagong pasa ng board exam na hindi lahat, this is not a discouragement for you guys, pero kumbaga wake up call na hindi lahat ng magiging plano natin sa buhay masusunod. Pero it doesn't mean na parang katapusan na yun, na parang it doesn't mean na madi-discourage na nga tayo. It only means na we need to adapt. We need to open our minds to a bigger world na and daming opportunities right now outside of nursing that we can still pursue kung hindi man masusunod yung career natin in nursing. And also, we need to open our mind also na kung if we want to pursue, if we want to achieve our dreams again, if we want to achieve our dreams and goals, kailangan natin maging komportable gawin yung mga bagay na hindi tayo komportable. And a career in starting their entrepreneurial journey, like early on in their life, that's one of the best things na pwede nila gawin. Kasi, di ba, Sir Richard, there are people na parang, magtatrabaho ko ngayon, mag-ipon ako, at pagka-retire ko, saka ako mag-start ng business upon retirement. Kaya lang, pagka-retire natin, di rin naman natin masasabi yung health natin by then kung meron pa tayong energy to start a business. Kaya habang bata pa, habang malakas pang pangangatawan, sige, start your career in nursing, pero start looking for businesses also that you can start na pwede mong gawin while being employed. Kasi at least, habang nag-uumpisa pala sila sa work nila, natututo rin sila sa pagnenegosyo. Okay lang mag-fail sa business. Okay lang yun. You start a business, you fail. Pero start again. Di ba? Kasi at least, pag nag-fail ka ngayon, pag nag-start ka ulit ng negosyo mo, hindi ka na mag-start from zero eh. Mag-start ka na may experience ka na. Na yung mga natutunan mo from your failure, na maitatama mo na. Kasi pag nasimulan mo na yun, by the time that you retire, na-establish mo na yung negosyo mo,
hindi ka na mag-worry na ano na gagawin ko upon retirement. Kasi meron ka na na-establish na business. And that business kasi, that will give you more time. Again, more time to do the things that you love. At least yung business na yon, may ipapamana mo rin sa next generation. So hindi ka lang makikinabang yung future generation. So just to sum up, no, dami na kasi. Just to sum up, number one, be adaptable, no, adapt to change. No? Especially ngayon, ang bilis magbago ng mundo. Ang cellphone, 6 months na lang ang buhay. After 6 months, may bago na naman. So be adaptable. Number two, open your mind, no? Open your eyes, your mind to a wider picture. No? Na may opportunities outside of nursing that you can start. No? And number three, start your side hustle. Start your own business very on. So, yun, sir. Yan, Sir Bon, maraming salamat sa iyo at invite na naman sila sa ating channel, Sir Bon. Ayun, so again everyone, so napakaganda ng ginagawa natin ni Sir Richard, no? Kasi you get to experience, you get to see different sides of nursing na hindi lang sa isang lugar kundi sa buong mundo. So I invite all of you to watch, no, yung mga naging interviews ni Sir Richard with different kinds of people, and subscribe, no, like and subscribe yung mga videos kasi ang daming pwedeng matutunan sa kwento ng ibang tao. Salamat, sir. Sa naging success, di ba? Sa naging challenges sa ibang tao. And si Sir Richard, ang naging medium para ma-share to a wider audience kung ano man yung maging success stories, naging challenges